Ay guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Actually, ang topic talaga natin ngayon is about, this is an honest opinion lang. So, yung topic natin is about sa honest opinion ko. Kasi ito yung mostly na nare-receive ko ng mga messages, na comments sa YouTube channel ko. Yan, mostly, ito yung most, watch video sa aking YouTube channel. So, ito po yung ating salary, sahod dito sa Czech Republic. So, ni-reveal ko kasi siya, yung sahod, naka-payslip siya, ni-reveal ko siya. So, ito yung may pinakamataas na views na nare-receive ko so far. Kung pagbabasihan ko yung aking analytics. Pero guys, pinapaalala ko, ito hindi ko lang to sinasabi sa video na to, sinasabi ko to sa ibang mga video ko. Hindi lang po kayo mag-focus sa sahod dito sa Czech Republic. Don't just focus on the salary. Okay? I-explain ko sa inyo kung bakit, guys. For example, meron kayong basic, sinabi ni company nyo na gross salary nyo is nasa 35,000 crowns. For example bibigyan ko kayo ng example. Meron kayong gross salary dito sa Czech Republic as 35,000 crowns. So, kung i-convert nyo yan sa Pilipinas, magkano po yan dyan sa Pilipinas? Siguro mga nasa, mga more or less, nasa 80,000 pesos. Yan. So, nasa gross siya. Ngayon, kapag nasa gross kasi siya, kakaltasan siya ng tax. Magkano ang tax? At magkano rin ang ating, may kaltas pa tayo na isa, ang insurance natin. So, kapag inabot ng nasa 30 plus yung inyong sahod dito sa Czech Republic, automatic po yun na pwedeng magkaltas siya ng 6,000 to 8,000 crowns. So, yung 35,000 crowns mo, sabihin natin na 6,000 na lang yung kaltas sa'yo. Huwag na nating lakihan sa 6,000 na lang kasi yun yung pinaka-minimum kapag naka 30 plus ka. So, 6,000 crowns ang makakaltas sa'yo kasama ang insurance mo at saka ang iyong tax dito sa Czech Republic. I'm not sure kung ito ay 15% or 20%, basta ito ay tax dito sa Czech Republic. So, compulsory po yun, hindi po yun voluntary. Okay. Next, sa 35,000 crowns mo na na-receive, nakaltasan ka ng sabihin natin 6,000. So, meron na lang natitira sa yung 29,000. So, itong 29,000 to, ito yung net pay mo. That means, ito yung mauuwi mo. That means, ito yung pera mo talaga. So, anong kukunin mo na lang dito? Yung transpo mo. Kung magbabayad ka ng transpo mo. So, kami kasi nagbabayad kami ng transpo namin. So, ano pa? Ang internet mo, kung gusto mong merong internet na nakakabit sa cellphone mo, so yan, babayaran mo rin siya dito. So, magkano na lang matitira? Sabihin natin na yung dalawa na yon. Kunwari lang yung dalawa na yon, yung transpo mo at saka yung internet mo. Sabihin natin 1,000. Yung dalawa. Okay. Yung natira mo is 29,000 minus 1,000 para doon sa internet at saka sa transpo allowance mo. Okay, may next pa, yung pagkain mo dito. So, yung pagkain mo dito, siguro kasya na sa'yo ang 3,000 kung hindi ka naman masyadong matakaw. Yun. Literal yung pagkakasabi ko, no? Kung hindi ka naman masyadong malakas kumain, siguro kasya na yung 3,000 sa'yo. Kasi sa akin po, nagkakasya siya. So, okay lang sa akin, nagkakasya siya. So, yung 28,000 crowns ko, nabawasan ko kunwari ng 3,000, magkano na lang natira? It's 25,000 crowns. Okay. This is the twist. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag nyong basta pagbasihan lang kung ano ang sahod dito sa Czech Republic. Kasi ito yung may pinakamalaking volume ng views sa akin na hindi ko alam kung bakit di nyo maintindihan kapag ine-explain ko sa inyo na wag lang yung sahod, yung pagtuunan nyo ng pansin, pagtuunan nyo rin pansin ang inyong benefits. Guys, kasi merong mga company na may benefits na free transportation, may company na may benefits na free accommodation. Sa kaninang binanggit ko po, sa sahod reveals natin, sa binanggit ko kanina, kinaltas natin ang tax, kinaltas natin ang insurance, kinaltas natin ang transportation allowance, kinaltas natin ang load,
load nyo, data nyo. Kinaltas natin ng pagkain, natira 25,000. What if hindi ka pre-accommodation? Magkano po ang accommodation dito sa Czech Republic? Guys, ang accommodation dito, ang pinakamababa, magkano? 4,500. 4,500 may kasama ka sa room. 4,500 maliit yung room. Swertihan yun guys, 4,500. Mostly, nasa 5,555, ganyan. Dalawa pa kayo sa room. Pero kung couple kayo, may makukuha kayo 10,000, so tig 5,000 kayong dalawa. Okay? So guys, kung solo ka sa room, gusto mo mag-solo sa room, pwede rin. Meron dito 8,000 crowns. Minsan may makukuha ka 7,000 crowns. O pag sinuswerte-swerte ka naman, pwede ka makakuha ng 6,000 crowns. But this is taga sa bato. Yung 6,000 crowns na solo ka sa room. Yan yung gusto kong ipaintindi sa inyo na hindi lang dapat sahod yung pinupukusan nyo, hindi lang dapat sahod yung tinitingnan nyo. Kasi ang laki ng sahod nyo, ang laki ng basic, ang laki ng gross pay. Wow, 35,000 crowns. Kapag kinonvert ko to sa peso, nasa magkano na? Pero hindi nyo naintindihan yung benefits. Sumahod ka ng 30,000. For example, 30,000 crowns ang sinahod mo, guys. Tapos magbabayad ka sa bahay ng magkano? 8,000 crowns? Or 7,000 crowns? Magkano natira sa 30,000 mo? Tapos nandun pa yung mga pagkain mo. 'Di ba? You have to think about it bago kayo magkano yung sahod sa ganyan. Kasi yun yung mostly at lagi ko talagang nare-receive. Magkano yung sahod sa ganito? Magkano yung sahod sa ganyan? Guys, don't just focus on the salary. Gusto ko yung maintindihan nyo kasi, paano ko ba sabihin? Medyo conflict kasi na meron kasing iba na sinasabi na, ay, ang laki ng sahod ng Czech Republic, sumasahod ng 40 plus, ganan. Pero guys, isipin nyo, may sumasahod talaga dito ng ganyan kalaki. Pero yung katawan nila, it's patayan po talaga. So, OT-OT. So, swerte mo na kapag naka-rest day ka ng 2 times a month. Yan. So, hindi ibig sabihin, guys, na malaki yung sahod nyo, hayahay din yung buhay nyo. Kapag malaki yung sahod nyo, para rin lang yung Pinas. Pag malaki yung sahod nyo, malaki din ang pagod nyo. Pag maliit yung sahod nyo, like me, it's normal. Sa akin po, magkano sinasahod ko? Sabihin natin, sumasahod ako ng 23,000 crowns. Nandun pa yung pagkain ko. Nandun pa yung allowance ko. Pero, ang kagandahan dun, wala po akong bayad sa bahay. So, lumilinis ako ng nasa 18,000 crowns. Malinis yun. So, kung i-convert nyo sa Pinas, malinis yun ha. Tanggal na yung pagkain ko, tanggal na yung allowance ko, lahat-lahat. So, hindi na ako naghahangad ng mas malaki. Bakit? Kasi 15 days lang naman ako aman pumasok eh. 15 days lang po akong pumapasok a month. So, gano'ng karami ang rest day ko sa loob ng isang buwan? 15 days din. Yung pagod ko, kaya nga nakakapag-vlog ako ng ganito, it's because of that. So, yung mga gusto kong gawin, nagkakaroon ako ng balance sa aking personal growth ko. Nagkakaroon din ako ng balance sa working balance ko. So, yung pagod ko, hindi ganun kalala compare doon sa malaki yung sahod. Pero, syempre, may mga kategory kasi talaga na kahit ang pasok nila is ganito, mas malaki din yung sahod nila. Pero ako, masaya na ako, basta hindi ako stress. Okay guys, so yun lang gusto ko yung ipaintindi sa inyo kasi yun talaga yung may pinakamataas na volume ng comment section natin, ng views natin, sa analytics natin. Yan talaga yung may pinakamalaking volume. Sabi ko, ano ba yung mali sa ine-explain ko? Oo, nagsabi ako ng sahod reveals, pero may mga binanggit ako doon. Kung pinanood nyo yung buong video ng sahod reveals, binanggit ko doon na wag lang kayo mag-stick sa sahod. Okay? Mag-stick din kayo minsan. Kasi nag-release din ako dito ng video about sa benefits dito sa Czech Republic. So, isa rin yun sa pagtuunan nyo ng pansin. Kasi meron, malalaki nga ang sahod, pero
wala naman pong benefits na insurance. Guys, kami, yung insurance namin ng kalahati, ang company ang nagbabayad. Yung kalahati kami. Kaya po, ang nakakaltas lang sa amin na bayad sa insurance namin is nasa 3,000 or 2,000 plus. Ganon. Depende sa pasok mo. Okay? Guys, yun lang. And sana yung honest opinion ko, sana makarating sa inyong lahat. At sana rin ay maintindihan nyo na wag lang sahod po yung pagbasihan nyo. And sa mga nasa Pilipinas, syempre, gusto ko rin maintindihan nyo guys na hindi porke ang gross ni jowa nyo or nung asawa nyo nasa 35,000 crowns, malinis na po yun. Baka gross lang kasi yun. So, meron pa siya ditong pagkain, may transpo pa siya dito, may bahay pa siya dito, meron pa siya ditong wifi. So, hope you understand guys na walang libre po sa Czech Republic. Even yung pagbasura, every year po nagbabayad kami ng basura. Magkano binabayaran namin sa basura? 670 crowns every year. So, yung 670 crowns, sabihin na natin na malaking bagay na po yun sa amin. Kapag kami ay magpaparenew ng aming visa, magbabayad pa kami. But it depends on the company. Pero dun sa company ko kasi ngayon, magbabayad kami ng 2,500 kapag nagparenew kami ng aming visa na card. Yan. So, I hope you understand guys, nasa Pilipinas ka man or nasa ibang panig ka man ng mundo, I hope you understand na hindi lang natatapos yung computation natin sa kung ano yung gross na nakikita natin or kung ano yung pinirmahan natin sa job offer natin. Hindi lang po yun doon natatapos kasi ang gross ay kakaltasan pa. Pagdating ng net po, yung net na yan ay malinis na. Pero syempre may personal ka rin pinagkakagastusan. So, dapat maintindihan ng lahat yun na think of it first. Okay? So, ibigay din natin yung natin sa ating benefits. So, mas maganda sana kung meron kayong benefits sa bahay na marireceive para makabawas yun sa inyong babayaran dito sa Czech Republic. Anyway guys, yun lang. And thank you so much. And pasensya na, medyo pangit yata yung mood ko ngayon kasi nakapag-sermon yata ako na wala sa oras. Anyway, thank you guys and have a nice day.